Hello Aries, welcome dito sa iyong month-end reading, February 23 hanggang katapusan ng February. Kamusta Aries? Maraming salamat sa iyong support, sa palaging panonood. Kung bago ka, please don't forget to subscribe, like, follow. Private readings, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description or sa pinakadulo. Let's take a look at your energies by Aries. You have journey guide, travel, change in location. Okay, pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng biglaang travel, no? Hindi ko alam, yun yung Kung hindi ito scheduled na travel talaga, this is unexpected. Pwedeng iba, maiiba yung ninyo maiiba yung environment ninyo. No? Change setup, change location, yan. Baka iba ma-assign kayo sa ibang location. Kaya siguro may pagta-travel. Hindi ko alam kung lilipat ba kayo ng trabaho, or lilipat kayo ng tirahan, or may mag-a-abroad ba dito? Kasi merong dyan aeroplano. Pwedeng yan, pagiging OFW, or pagmamigrate, or meron kayong business trip abroad, or hindi ko alam kung ito ay yung bakasyon. Pero nakikita ko lang may mababago dito yung ninyo. Mababago yung setup, mababago yung lugar. No, kumbaga bagong pakikisalamuha siguro, or bagong adventure, pakikipagsapalaran. Teacher, o baka yung iba sa inyo dito educator kayo. O baka profession ninyo professor or instructor, kung saan man yan. Pero pwedeng meron something na matututunan, o baka ito ay yung iba, baka mag-e-enroll kayo ng basta form of education pwedeng training, so formal education na papasok ka sa pwedeng masteral, doctoral, or it could be anything na meron kang makukuhang panibagong kaalaman or skill, no? Kumbaga parang hinahasa ninyo yung ninyo yung kaalaman ninyo, talento ninyo, or it could be a situation na meron kayong panibagong matututunan, wisdom or experience, no? Kasi may new path din dito. Pwedeng iba sa inyo may bago kayong sisimulan, or something na i-explore ninyo kasi new path yan di ba? Sabi ko nga kanina, pwedeng may some kind of adventure or bagong pakikisalamuha dito, Parang related sila somehow. Sensitivity and strength. Okay. Tapping the forces within. So, nakikita ko dito is tapping into your own power. Aries. At ang sinasabi dito, itong iyong it could be na itong bagay na ito pwedeng ito yung kahinaan mo, or ito yung kalakasan mo. So, siguro ang nakikita ko dito is use this energy wisely. Instead na itong bagay na ito about you is maging kahinaan mo, is i-transmute mo siya into kalakasan mo, strength mo, no? Mo siya i-convert mo. Yan, i-convert mo na instead na ito yung itong character mo na to or whatever itong energy na to na galing sa'yo is
maano mo siya, ma-convert mo into something na magbe-benefit ka instead na magiging kryptonite mo or kahinaan mo. Yun yung, ewan ko, yun yung napipick up kong energy. Kuha pa tayo ng ibang cards. Release. Oh, sometimes the best way to grow is to simply let go. O, diba? Yun yung isang reminder sa'yo. O, baka may mga bagay ka na kailangan mo na talagang i-release. Aries, ngayon. Itong point ng buhay mo na to, oh. Oh, kasi kung hindi mo ito kakalimutan or hindi kakalimutan. Let me correct. Hindi kakalimutan eh. Dapat matanggap mo, ma-embrace mo and then i-let go mo. O nga pala kasi kung pipilitin mo siyang kalimutan, hindi ka maghihil doon or lalong hindi mo siya makakalimutan. Kumbaga hindi mo siya male-let go lalo. So ang susi dito sa pag-let go na to is to first accept. Kasi pag hindi mo siya matanggap-tanggap or natanggap, hindi yan mawawala sa sistema mo eh. Kumbaga parang in denial ka, andun pa rin siya. So you need to first accept and then doon pa lang susunod yung release, no? Growth, di ba? Parang may mga sinasabi dito about growth kasi dito pa lang sa linya na to, may mga binabanggit about new experiences, wisdom, may mga matututunan kang lessons, no? Sabi ko nga, pwedeng may pakikipagsapalaran, discovering new path, no? Kasi may binabanggit dito about a new path, eh. So, nakikita ko, this is a new journey para sa iyo na tatahakin mo. Whether ito ay magiging enjoyable, adventurous, mahirap, pero definitely meron kang mapupulot na aral. No, may matututunan at matututunan ka diyan. So it's sa tingin ko kung ano man tong darating sa iyo na yan is is necessary para sa iyong growth, spiritual growth man yan, growth mo as when it comes to your career, no, o kung ano man, basta nakikita ko na merong mga bagong ma-acquire na skills, or yung wisdom, no? And then nakikita ko na you'll be able to tap nga into your full potential. Sabi ko nga yung pagko-convert kanina nung mga bagay about you na pwede maging kahinaan mo or pwedeng maging strengths mo. So, ewan ko kung naaalala niyo yung binabanggit ko. So, may growth dito definitely. Nakikita ko, ikaw ay mag-grow. Nagle-level up ka. Evolution starts when you leave your comfort zone. Get comfortable with being uncomfortable. So, yun na nga. Sabi ko nga, may mga possible na may challenges ka rin na ma-encounter. Pero, sabi ko nga yun part ng proseso para ikaw ay mas malinang, mag-level up, no? So, nakikita ko dyan, ikaw ay ayan, pwedeng kinakailangan mong mag-leave ng iyong comfort zone kung talagang gusto mong magkaroon ng expansion or growth. Or pwedeng yun talaga yung path na natatahakin mo Kasi yun yung nakikita ko rito And by releasing kung ano yung mga dapat mong i-release, nakikita ko na
matatanggal yung mga blockages, and yun yung magbibigay sa iyo ng ng room para pumasok yung mga bagong magagandang energies, blessings, which is yun yung magiging growth mo na rin. You also have the Rebel card. It's time to celebrate the fact that you don't fit in. Stand on your own 2 feet. Okay, so nakikita ko dito mas malakas yung loob mo, or mas hindi mo iintindihin na yung sasabihin ng iba eh. Hindi mo kailangan ng approval ng iba. Yun yung napifeel ko rito. Sa tingin ko, hindi mo ipipilit yung sarili mo na mag-fit in ka sa, ewan ko kung sino tong mga tinutukoy dito ng mga tao. Ayan, no. Nakikita ko na mas palaban ka, mas confident ka, or paano ba? Self-reliant and independent, no? Kaya mong dalhin sarili mo eh. Kahit na hindi ka nila, ano ba tawag dito? Kahit na hindi mo nakukuha yung approval or support ng iba. So, nakikita ko dito na gagawin mo lang yung kailangan mong gawin, no? At kaya mo yung sarili mo. Yun yung pinaka-importante dito. Ayan. So, nakikita ko dito, hindi ka maghahabol yan. Hindi ka maghahabol dun sa tao na yun, or dun sa mga grupo na yun, or sa mga tao na yun. Para lang, alam mo yun, tanggapin ka nila. Kumbaga, kung ayaw nyo sa akin, kung ayaw nyo, wag nyo. Parang ganun lang yung energy mo. Patayin ng ibang cards, dear. Sorry naman at nasa ilalim. Pa tayo, ha? Hindi ko na i-prepare. So, sorry. At ako'y ang dami kasing baraha dito, guys. Sandali lang. Nasa kailaliman. Parang library lang. Daming mga books. Excuse me. At ngayon lang ako kasi ganyan ako. Spontaneous kung ano yung naisip kong baraha. Ano yung bigla ko na lang maisipang kunin. Minsan nandun pa sa kailaliman. Yan. Tignan natin when it comes to your love life naman. It takes two daw. Someone is not committed, incompatible, conflicted. Ay, ano to? Secret past, public image. Maybe you're dealing with the person who is vain, Aries. I can sense the energy na itong person mo parang pwedeng attractive siya, and at the same time, yung standards niya ganun din. No, mahilig din siguro to sa mga gwapo, magaganda, maporma rin siya, maalaga sa katawan. O kaya lang parang may ewan ko, may issue dito sa personality nitong person mo, kasi parang concerned siya dun sa appearances ba eh. Parang siguro pinakikialaman niya yung the way you dress or yung looks mo, baka particular siya, baka gusto niya, kailangan ganito ka, ganyan, dapat, mas bagay sa'yo itong ganitong buhok, huwag kang magpapagupit ng ganito, mas gusto ko ito yung hairdo mo. Alam mo yun, yung parang, yun yung napipick up ko eh. So, parang may pagka-a-hole, sabihin. May pagka-a-hole to, o may pagka-bitch to, kung babae man siya, or whatever gender. At mukhang merong mga tinatagong sikreto tong person na to.
This person has skeletons in the closet, which means may mga lagim na itinatago to sa kanyang nakaraan, which is hindi niya sinasabi sa'yo. So, something to be, aware of, Aries. It takes two. Someone is not committed, incompatible. So, pwedeng yon, hindi kayo siguro jive talaga nitong person na to, hindi kayo swak na swak sa isa, siguro may mga incompatibilities kayo. O, yung iba pwedeng maka-encounter kayo dito ng hindi pagkakaunawaan or conflict dahil nga parang may attitude problem this person of yours. Three of Swords. Okay, whatever itong paparating sa'yo, Aries, brace yourself kasi this will be heartbreaking for you. You have the Three of Swords. You could experience betrayal or yung tipong madudurog ka masakit, no? This is something na mahirap pagdaanan or magiging masakit para sa'yo. Pero ka mag-alala, ano man itong upheaval na to, crisis or whatever difficult situation, painful situation, ma-overcome mo yan. So, nakikita ko na makaka-recover ka. Oo. Kumbaga, what doesn't kill you makes you stronger, sabi nga nila. Or mamamanhid ka na rito kasi nga, kumbaga dumaan ka na sa sobrang sakit na survive mo yun Hindi ka na tsugi, diba? So yun, kumbaga parang halimbawa na-survive mo yung coronavirus, nagkaroon ka na ng immunity dun. Tapos yun, lakas-lakas mo na, diba? Kung yun nga, na-survive mo, eto pa, parang ganun. Yun lang naman yung energy na napipick up ko dito. Kung dati nga naranasan ko na tong ganito kasakit, eto pa, di ba? Parang kaya ko to, ganun. Yun lang naman yung nakikita ko energy and nakikita ko you'll survive, no? You'll be able to endure kahit gaano kasakit, kahirap, no? For some of you, this is something about moving on, accepting yung masakit na nangyari. No, getting over. So, nakikita ko dito iba, pwedeng naka-get over na kayo. Definitely may travel or some kind of adventure for you because you have the Knight of Swords. Knight of Wands. So, nakikita ko, this is something exciting for you, something na you are curious about or ewan ko basta parang nasisense ko na ano man itong gagawin mo, or bagong chapter, bagong endeavor, bagong project, or whatever, bagong interest, or bagong connection, is worth exploring para sa'yo. Parang exciting sa'yo. Magiging exciting yan. Magiging exciting yung experience, yung journey na yan para sa'yo. Or pwedeng literal na travel talaga, or baka meron kayong gala, alam mo yun. And siguro malayo, hindi ko alam. Someone will take action or will reach out to you. Kasi si Knight. Oo, sa tingin ko gagawa to ng moves niya sa'yo. Someone here is turning back. Oo, nakikita ko ewan ko, nawalan ng gana, nawalan ng interes. Oo, feel ko lang. Or pwedeng hindi interesado tong isang to. May pagtalikod na energy Pero more on nawalan siya ng gana or interest. Oo, no longer
no longer fascinated. O pa nawalan siya ng amor or basta Kung dati nakikurious siya, na-excite siya dito, parang ewan ko, all of a sudden, biglang nag-iba yung timpla niya, nawalan ng gana. Whether ikaw yan yung person na nakaka-deal mo. So, yan yung mga messages na na-pick up ko. Aries, yan. Maraming salamat for dropping by para manood. Babush, take care. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.